sa ano pong pamamaraan maaari po itong kahit papaano po, alam niyo ho yun, magkaroon man lang po ng stability at magkaroon din po ng certainty yung mga negosyante, yung mga binabanggit po ninyo na mga maaari pong magpatuloy sa paglalagak po ng puhunan, partikular po yung pagpasok ng dolyar sa usapin po ng panguluhan. Kung ikaw ang Pangulong Marcos, ano ang pinakamainam na gawin mo ASAP? Well, ang sa akin po let us impeach the culture of impunity. Okay? Let us impeach the culture of impunity. Ito po ay ginamit kong linya doon sa aking article sa Global Source Partners. No? Principal advisor po tayo sa Global Source. Kung nakikita ng mga tao na ang mga tao, lalo-lalo na ang mga elected or even appointed public servants, ay nakagagawa ng mga bagay na taliwas sa batas, taliwas sa konstitusyon, and nobody are calling them out, patuloy pong bababa ang sentimiento ng mga tao at mga negosyante dito po sa ating ekonomiya. Halimbawa, hindi naman po pwede na yung nangyaring sinasabing putukan sa Senado, gano'n na lamang. Dapat maparusahan yung mga the people behind that so-called stage drama, no? Una 'yon. Tapos pangalawa, hindi pa hanggang ngayon napipirmahan ang report ng Blue Ribbon Committee tungkol po sa doon po sa ating report tungkol sa flood control scandal. Hindi pa po yan napipirmahan ng enough o sapat na bilang ng mga senador. Bakit ayaw pirmahan? Pwede naman dati sinasabi nila, pipirmahan tapos ay dissent. Pipirmahan nila pero sasabihin with reservations. Pero hindi po Wala pong pirma ang ating ating mga mambabatas, no? So hindi mapoprosecute yung iba base doon sa sinasabi ng report ng Senate Blue Ribbon Committee. Of course, Ombudsman will also have to take a more active role here. Okay? Yung pong naging kaguluhan sa Senado. Apakaganda po nung pagkakalahad kahapon ng PNP, ng DILG, kung ano talaga ang nangyari. At nakikita po natin, may mga taong dapat na managot sa nangyaring yon. Kasi marami pong publication sa ibang bansa, no? Sa London, sa New York, maging sa Africa, binabanggit po ang Pilipinas, lalo-lalo na ang Philippine Senate in a bad light. Okay? Nasira po ang reputasyon ng ating batasan, no? Kaya yan po yung mga bagay na dapat na gawin. Sa punto naman ng anong magagawa ng ating Pangulo, kinakailangan ng Pangulo ay madinig naman natin ang ating Pangulo na nag-o-order o nag-i-instruct sa kanyang mga gabinete na gawin ang lahat ng magagawa upang mabawasan ang problemang ito, lalo-lalo na sa Kongreso. Okay? Paggamit ng plunder of public money, etc., etc. Kailangan pong madinig ang ating mga leader, ang ating mga pinuno, at makita ng mga tao na may nagagawa, may ginagawa upang masawata ang mga scandals na ito. Masyado na po tayong lubog no? So, ang pinakamalaking problema po ng mga Pilipino ngayon ay ang kanyang gobyerno. Well, masasabi po natin yon. At hindi naman po natin po pwedeng talikuran ang ating mismong responsibility. Tayo po ang naghalal sa mga nasa sa posisyon ngayon. Kaya ang challenge po sa bawat isa sa atin ay maging masusi po tayo pagdating po sa ating halalan. Competence, integrity, experience, yan po yung dapat nating inihahalal. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa
at tapat.